Pasado 12:00 na ng gabi at kabilugan ng buwan, hindi makatulog si Rudy dahil sa kanina pa umaalulong ang mga aso. Hindi na rin matigil ang paghuni ng ik-ik. Ganon din ang pagaspas ng malalaking pakpak na kanina pa din palipad-lipad sa paligid ng lugar nila na tila hindi mapakali o may hinahanap ito. Hindi naman makatiis si Rudy, bigla itong bumangon sa higaan niya. Pero hindi naman siya umalis sa papag, kung saan mahimbing na natutulog si Carlo na katabi nito. Saka siya nakiramdam sa paligid niya. Dahil sa talis ng pakiramdam at pandinig ni Rudy, rinig na rinig niya ang bawat ingay sa labas ng bahay nila. Ganon din ang hilik ni Carlo at paggalaw nito, na nakasanayan na rin ni Rudy dahil sa malikot nga ito matulog. Maya-maya, sa patuloy na pakikiramdam ni Rudy, bigla namang kumurap ang mga mata sa agimat na suot nito. Panay din ang paggalaw nito na tila may hinahanap. Hanggang sa biglang lumutang ang agimat na mabilis na hinila si Rudy papunta sa kusina, na kinagulat naman ito. Lalo pa siyang nagulat nang bigla na lang luminaw ang paningin niya. Kinusot pa ni Rudy ng ilang ulit ang kanyang mga mata, saka tumingin ulit sa paligid na naiiyak dahil sa nakakakita na nga siya. Gusto sana niyang gisingin si Carlo para sabihing nakakakita na siya, pero bigla naman siyang ulit hinila ng agimat na kwintas papunta sa pintuan. Namangha naman si Rudy nang makita ang hitsura ng agimat na suot niya. Patriangle ito na kulay itim na may mga nakasulat sa gilid nito na sa pagkakabasa ni Rudy, isa itong Latin na salita. Sa gitna naman nito ay may isang mata na parang totoo at buhay. Pakurap-kurap ito na panay din ang paggalaw na kung saan-saan tumitingin. Habang patuloy sa pag-obserba si Rudy sa suot niyang agimat, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagaspas na malaking pakpak di kalayuan sa bahay niya. Saka naman muling hinila si Rudy na para bang sinasabihan siya ng agimat na lumabas na siya ng bahay. At dahil sa pakiramdam ni Rudy na aswang ang kanina pa niya naririnig, dali-dali siyang bumalik sa kwarto niya, kung saan mahimbing pa rin natutulog si Carlo. Sa kanya kinuha ang buntot pagi sa gilid ng papag at kinuha din niya ang sundang at itinali ito sa bewang niya. Katulad kanina, hinila na naman siya ng agimat papalabas ng kanyang silid, papunta sa pintuan palabas ng bahay. Na agad namang lumabas si Rudy, sa kanya sinara ang pinto para siguraduhin na walang makakapasok doon. Dahan-dahan din siyang naglakad papunta sa ingay ng pumapagaspas na pakpak. Kung matalas na ang pandinig at pakiramdam ni Rudy, pakiramdam niya ng mga oras na yon ay mas tumalas pa ito. Kaya naman halos lahat sa paligid ay naririnig niya at nararamdaman niya din ang mga nilalang sa dilim na kanina pa siya pinagmamasdan kung saan nagtatago lamang sila sa malalaking puno. Nang makarating sa medyo kalakihang kubo kung saan kanina pa niya naririnig ang pagaspas ng malaking pakpak, nang laki ang mata ni Rudy nang makita ang isang babae na may malaking pakpak na nasa bubong mismo ng bahay na gawa o yari sa nipa. Dahil sa bilog ang buwan, kahit paano ay naaaninag ni Rudy ang itsura nito. Mukhang bruha ang babae dahil sa mahabang buhok nito na kalat-kalat na para bang hindi ito nagsusuklay. May mapupulang mata ito at maitim at mahabang kuko na kanina pa nito ginagamit para masira ang bubungan ng bahay. Naglalaway din ito na para bang asong ulol. Halos masakop din ng malaking pakpak nito na parang pakpak ng paniki ang bubungan ng bahay. Hanggang sa mas lalong nanglaki ang mata ni Rudy nang makita ang paghaba ng dila nito
na sa dulo ay nagmumukha na itong sinulid na mas lalong humahaba pababa sa butas na nagawa nito sa bubungan. Please like and subscribe to the channel. Sa tingin pa lang ni Rudy, alam na niya na isa itong aswang. At tiyak may buntis itong pinupuntirya. Kaya naman lakas loob si Rudy na naghanap ng medyo kalakihang bato sa paligid. Saka siya kumuha nun at ibinato sa aswang na patuloy sa paghaba ng dila nito. Gulat na gulat naman ang aswang dahil sa pagkakatama sa kanya ng bato. Saka nito hinanap kung sinong pangahas ang bumato sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito na panay na ang tingin sa paligid niya habang bumapagaspas ang mga pakpak nito. Ilang segundo lang ay nakita din nito si Rudy na matapang na nakatingin sa kanya. Hawak na nito ang buntot pagi na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Nanlilisik naman ang mga mata ng aswang na nakatingin na rin kay Rudy, na halatang galit na galit ito dahil sa naistorbo siya ni Rudy sa ginagawa niya. Mabilis itong lumipad papunta sa kinaroroonan ni Rudy, pero malakas naman siyang hinampas nito ng buntot pagi. Sumigaw naman ito agad na nagpabulahaw sa lahat ng mga nakatira doon sa lugar nila. Pero kahit na isa, ay walang lakas na loob na lumabas upang alamin o tingnan ang narinig nilang ingay dahil sa tindi ng takot na bumabalot din sa kanila. Sa gabi-gabi pa naman kasi na maririnig nila ang ingay ng aswang, talagang matatakot ang bawat isa sa kanila dahil na rin alam nilang mas dumadami na ang mga aswang na nininirahan sa kanila ngayon. Patuloy naman sa paghampas si Rudy ng buntot pagi sa aswang. Napanay din ang pagsigaw nito dahil sa sakit ng latay na natamo nito sa katawan niya na para bang napapaso din ito. Ilang beses din niyang sinugod si Rudy pero hindi ito makalapit dito dahil sa liksi o bilis naman ito. Hindi naman nakontento si Rudy sa paghampas ng buntot pagi sa aswang, kaya naman kinuha nito ang sundang na nakatali sa bewang niya at mabilis na itinaga ito sa likurang bahagi ng aswang na may malalaking pakpak. Sumigaw naman ito ng ubod ng lakas, saka din ito lumipad papalayo. Kahit pa nakakaramdam ito ng panghihina dahil sa mga latay at sugat na natamo nito. Susundan sana ito ni Rudy, pero bigla naman siyang nakaramdam na tila may paparating sa kinaroroonan niya. Alisto naman si Rudy na panay ang tingin sa paligid, habang ang mga nilalang sa dilim naman na kanina pa nakamasid sa kanya ay bigla namang naglaho. Sa pagkawala din ng mga ito, biglang nagsara ang mata sa agimat ni Rudy na para bang natutulog ito. Saka din biglang nawala ang paningin ni Rudy at nagbalik sa pagiging bulag nito na kinataranta naman niya. Takang-taka pa si Rudy kung bakit hindi na siya nakakakita pa. Tisay! Lumapit ka nga dito. Sigaw ni Gina sa alagang aso niya na nakadagan na kay Rudy at panay din ang pagtahol dito. Gina? Ikaw ba yan? Bakit nasa labas ka pa? Gabing-gabi na. Pag-aalalang tanong ni Rudy. Nakarinig kasi ako ng sigaw. Tapos tong si Tisay, hindi na humihinto sa kakatahol. Kaya lumabas na ako para alamin kung sino yung sumisigaw. Eh ikaw, bakit nasa labas ka pa? At bakit duguan ang hawak mong sundang at buntot pagi? Takang tanong ni Gina na nag-aalala na din. Hindi naman nasumagot pa si Rudy sa mga tanong ni Gina sa kanya.
Nagdadalawang isip din kasi siya kung sasabihin niya ba dito ang mga nangyayari o hindi. Baka hindi rin kasi naman ito maniwala sa kanya, kaya nanahimik na lamang siya. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata. Shoutout po kay Raisa Balance, and ganun din po kay Rudy Albay at sa kanya pong pinakamamahal na si Jeneline Albay, and kay Tita Jocelyn Ninette Albay. Hello po sa inyo! Thank you po sa walang sawang pakikinig ng stories ko. God bless po! Have a nice day!